Bayad na siya nang mapansin ang malademonyong tingin ng magkakatay na karne. Ibinigay niya ang isang pak ng karne at kahit presko ang panahon noon, ay naramdaman niyang mainit at sariwa ang karne. Nang makauwi na siya sa kanyang bahay, inilagay niya ang karne sa loob ng refrigerator at umakyat na ito sa silid tulugan. Humiga na siya kaagad dahil sa sobrang pagod at hindi na niya magawang nakapagpalit ng damit. Medyo napagod siya sa trabaho at talagang gusto niyang makapagpahinga. Hindi niya naalintana ang kanyang mga anak na nagsisipaglaro sa may tabi ng kalsada, samantalang nagsasampay ng damit si Tia Cherry sa may likod ng bahay nila. Hindi nakatulog ng maayos si Tio Albert. Dinalaw siya ng bangungot. Napanaginipan niyang nasa loob siya ng bukid